So, magandang gabi po mga minamahal po naming mga kapatid sa Panginoon, mga kapwa ko po mga mangaral, pastors. God bless you all po at magandang gabi sa inyong lahat. Sa gabing ito po, tatalakay tayo ng mga ilang araw dito sa siguro dahil nasa last days na tayo, nakikita na po natin yung iba't ibang kaguluhan sa mundo. Hindi po lingid sa ating lahat yan. Alam ko na ipapangaral nyo rin, yan ang mga tanda na tayo po ay nasa huling panahon na. No? Ang daigdig na ito ay hinog na. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, kaya nandiyan yung mga gera, bansa laban sa bansa, kaya kaguluhan sa mga bansa. Tulad ngayon ng ating gobyerno, meron pong matinding problema, ng ating Senado, ng ating Pangulo. Napakaraming problema sa bansa po ngayon, kaya kailangan nating manalangin mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin para sa ating bansa na pagalingin ito ng Diyos at mawala na po yung mga kaguluhan. At ang Senado, nawa maging matapat na lahat sa kanilang mga tungkulin, mawala ang corruption. Alam niyo, medyo ito po ay nakakalungkot, mga kapatid. Dahil itong ating mga senador na binoto natin, inaasahan natin na gagawa ng mabuti sa ating bansa, ngayon sila pa ang sangkot sa mga corruption. No po? Particular itong flood control projects na napakarami sa ating bansa. Kailangan natin, tayo po naman bilang mga Kristiyano o ilaw ng sanlibutan, sabi nga ng Panginoong Hesus, kailangan nating manalangin. Manalangin lang po tayo. Hindi tayo dapat dumagdag sa problema. Ipag-pray natin ang ating bansa. Yun ang trabaho ng mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos. Mateo 24, ating talakayin po itong sinabi ni Jesus, sinabi ng ating Panginoon tungkol dito sa mga mangyayari sa last days bago siya babalik. Tingnan po natin itong mga sinabi ng Panginoon dito. Yung iba-ibang tanda, signs of the times. Yan po ang mga sinabi ng Lord dito. Kahit pa paano po, meron tayong topic. Praise the Lord. 24. Mula dito sa uno, babasahin po natin itong sinabi ni Jesus. And Jesus went out and departed from the temple. And his disciples came to him for to show unto him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See you not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Sabi ni Jesus. Dito po mga kapatid, mga minamahal, binanggit ng Lord itong prophecy sa nalalapit na, alam niyo po, yung pagbubuhos sa 7 mangkok, yung pinakamalakas na lindol, darating talaga yung the big one, no, na darating sa mundo, na mangwawasak sa lahat ng building. Napakalakas na lindol nito. At alam natin lahat, ito po ay nasa Revelation 16, no? Napakalinaw nito. Magkakaroon ng lindol na hindi pa naranasan ng mundo at hindi na mararanasan kailanman. At ang mga bundok ay mapapatag, ang mga syudad ay mga wawasak, ang mga isla ay lulubog, sabi ni Jesus. Sabi ng Revelation. Paligo po. Walang bato na nakapatong sa kapwa bato ang hindi ibabagsak sa lupa. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us,
When shall these things be? And what shall be the sign of your coming and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Itong medyo nakaka-alarma. Ito pong mensahe dito ng Lord. Sabi ni Jesus, huwag niyong hayaang kayo'y madaya ni numan. Huwag niyong hayaang madaya kayo ni numan. Okay, thank you po. Sapagkat, sabi niya, maraming paririto, maraming darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo. Ito po, medyo kailangan babala ito ng Lord sa lahat ng mga anak ng Diyos. Sasabihin daw nila, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Sa internet, alam natin lahat po na may tatlong antichrist o nagpapanggap na Kristo na binabanggit po ng internet. Mga kapatid, baka may tatalakay natin. Para makilala natin yung mga nagpapanggap na Kristo, sabi ng Lord, no? Basahin po natin itong 23, Matthew 24:10. Pinaliwanag uli ng Panginoong Jesucristo itong nagpapanggap na Kristo. Sabi niya, Then, if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, sabi niya, no? Believe it not, sabi ni Jesus. Huwag kayong maniniwala. Pag sinabi nilang, nandito ang Kristo, o nandoon ang Kristo, huwag kayong maniniwala. Sabi niya, For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders. Magpapakita rin sila ng milagro. In so much that it were possible, they shall deceive the very elect. Itong isang tanda na binanggit ni Jesus sa last days, at nakita po natin, nangyayari na po, no? Siguro naalala nyo yung nag-prophesy sa Korea, siguro 1980s yan, eh. Sabi niya, magra-rapture na. Ang petsa, September, ganito, September, ganyan, sabi niya, ganitong oras, darating si Kristo, kaya maganda na ang lahat. Nag-prophecy po si Bang Ikha. Lahat ng miyembro niya, yung iba, pinagbibili na yung mga lupa, ari-arian, pinagbibili na po. Dahil magra-rapture na raw, September 1985. Alam niyo mga kapatid, dumating po ang September 25, September, mga kapatid, wala pong dumating na rapture. Kaya nanlumo ang mga miyembro niya, karoon po ng delikado po yun, yung nagpa-prophesy na ganyan. Delikado po yun. Siguro, baka kinompute niya ang Daniel 70 weeks, nagkamali siya ng computation, kaya mga kapatid, delikado po yun. O kaya mayroong bumulong na spirito sa kanya, akala niya Holy Spirit, hindi niya alam, lying spirit. Marami pong ganyan, may bubulong na mga lying spirit. Kung ang Holy Spirit, ang Panginoong Diyos, nangungusap sa mga lingkod niya, maririnig mo talaga yung still small voice. Pero pwedeng gayahin po ng diablo yan. Kaya maraming nadaya ng mga pastor na kulang pa po ng experience, kulang pa ng kaalaman, kaya minsan nakakapandaya ang kaaway. Ganun po. Sabi ng Lord, mag-ingat kayo sapagkat maraming darating na magsasabi, ako ang Kristo, sabi nila. Tandaan po natin, walang ibang Kristo, alam natin lahat yan, no? Kundi si Yesu Kristo lang. Kahit sa church lagi sinasabi ko sa mga kapatid,
sa iglesyang ito, iisa lang ang Savior. Iisa lang ang Savior ng mga Hudyo, ng mga Hentil. Walang iba kundi si Jesus lang. Walang kapalit si Kristo, walang kapantay si Kristo sa mga taong nagpapanggap na Savior. Siguro, hindi lingid sa inyo mga kapatid, yung nagsasabi na siya raw ang Savior sa last days, at yung posisyon ni Kristo, parang inagaw niya. Kilalang kilala natin siya mga kapatid. Pero anong nangyari? Hindi ba inani po niya yung kanyang pagmamataas? Kahit anong blessing ang ibigay ng Lord sa iyo, pinagpala ka sa material, sa mga bagay na material, patuloy pa rin po tayong magpakumbaba. Wala tayong itataas sa mundong ito, kundi si Jesus lang. Jesus Christ lang talaga. Ang Ama lang. At ang sinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak, wala na pong iba. Kaya mga kapatid, hindi tayo dapat magtaas sa ating sarili. Nakita natin yung nangyari. Hanggang ngayon, nakakulong siya. Alam niyo, ang kasalanan lang niya ito. Itong kasalanan niya matindi, yung inangkin niya yung glory ni Yesu Kristo. Yung tatanggapin ni Kristo na paghahari sa mundo, mga kapatid, bilang King of Kings, parang kinuha niya. Inangkin niya yon. Tayo sapat na sa atin, yung matawag tayo ng Lord ng mga lingkod ng Diyos. Malaking karangalan na po sa atin yon. Hanggang doon lang tayo sa lingkod ng Diyos o mga anak ng Diyos. Hindi natin dapat angkinin yung hindi sa atin. Kaya yun po, naipatotoo ko na minsan sa inyo na pinakita siya ng Lord sa akin sa pangitain. Habang pasakay siya sa kanyang jet plane, kasama yung mga manggagawa nila, mga kapatid, pagsakay sa jet plane niya, nung nag-take off na po yung aeroplano nila, hindi pa po dumiretso yung lipad, wala pa sa cruising speed, nag-crash na, bumagsak doon sa kanilang hangar o hangar sa bahay ng aeroplano. Sumabog, nakita ko sa vision, nakita ko talagang nanggilalas ako. Babala ng Lord yun. Na ang ibig sabihin ng Lord, ibababa ko na siya. Ibabagsak ko na siya. Nakita ko talaga mga kapatid, ito pong pinavision ng Lord sa akin. Kaya pinatotoo ko ito sa church, sabi ko, na-vision ko siya, na sumabog yung aeroplano niya. Ibig sabihin, mahirap nang makatayo. Pag ang Diyos ang nagbagsak, hindi ka na makakatayo. Kapag ang Diyos ang nagtaas, walang sino mang makababagsak. Ganun po ang Panginoon. Kaya, totoo ang sabi ng Biblia. Sabi ng Proverbs, pride goeth before destruction. Pag ang isang mangangaral nagkaroon ng pride at tinaas na yung sarili, mga kapatid, ang susunod nun, pagbagsak. Sabi ng Bible, pride goeth before destruction. Thank you, Lord. Kaya, mga kapatid, yun po ang nakita ko rito. Sabi ni Jesus, maraming darating at magpapanggap na Kristo. Kapag ang isang mangangaral, pinapangaral niya na tinawag ng Lord para maging Savior. Sabi niya, ako ang Savior sa huling panahon. Si Jesus Christ, noon lang panahon ng mga apostol. Nasa Jewish age. Mali po yun. Siya raw ang tinawag ng Diyos para sa maging Savior sa last days. At siyang maghahari sa lahat ng sa buong mundo sa last days. Mga kapatid, yun po'y kabulaanan sapagkat ang Biblia nagsasabi, ang maghahari ay walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang King of Kings. Kapag natapos ang kasaysayan ng mundong ito,
Dahil lilinisin ng Lord ang mundong ito, kaya nga meron pong apoy na maglilinis. Sabi ni Apostol Pedro, lahat ng bagay sa mundong ito pupugnawin ng Diyos sa matinding init. Kaya pagdating ng Armageddon, sasabay ang apoy ng Diyos para itong mundong ito linisin, para ihanda ang mundong ito sa nalalapit na millennial reign of Christ. Doon maghahari si Kristo ng 1,000 years. Bago siya maghari sa tinatawag na bagong langit at bagong lupa. Kaya walang ibang maghahari kundi si Kristo. Ang mga anak niya, mga lingkod niya, bibigyan niya ng paghahari din. Pero ang King of Kings, si Kristo. Pero itong taong ito, sinabi niya na siya raw ang maghahari sa lahat ng tao. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng hindi siya ibaba ng Diyos. Nakita ko siya sa vision ko. Pinakita ng Lord ang gagawin ng Lord sa kanya. At nakita ko po, nagkatotoo yung aking, yung prophecy ng Lord sa akin. Yung message ng Lord. Ito, sinabi ko ito sa mga kapatid. Kaya, naganap ko yan. Sabi ni Jesus, huwag kayong maniniwala kapag may nagsabi sa inyo, nandoon si Kristo o nandito si Kristo. Huwag kayong maniniwala sapagkat si Kristo ay babalik parang kidlat daw na nagmula sa silangan, kidlat. Ibig sabihin ng rapture, pagdating ni Kristo, parang kidlat lang, isang kisap mata lang. Tapos na ang rapture. Hindi po bababa si Kristo sa lupa para magpakilala na siya si Kristo. Doon lang siya sa alapaap. Alam natin po lahat yan. Lagi natin pinapangaral na si Kristo. Nasa 1 Thessalonians chapter 4, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ shall rise first. Babangon daw ang mga patay, bubuhayin muli, at tayong mga buhay, anong sabi ng Bible? Magkakaroon tayo ng body change. We shall all be changed, sabi ni Apostol Pablo sa Corinto 15. Yun ang kukunin ng Lord. Itong ating mga physical body, hindi yan ang mararapture. Ang mararapture yung ating spiritual body. Babaguhin muna ng Lord yung mga physical body bago niya dagitin, bago niya i-rapture, mga kapatid. Kaya yun po ang ibig sabihin dito. Huwag kayong maniniwala pag may nagsabing nandun ang Kristo o nandito ang Kristo. Sabi rito, wherefore, behold, I have told you before, sabi ni Jesus. Tingnan nyo, sabi niya, ito'y sinabi ko na sa inyo nung una pa. Pinauna ko na sa inyo. Kaya nga sabi niya, huwag kayong padadaya. Kaya malalaman, si Kristo hindi bababa sa lupa. Tandaan po natin yan. Pag may nagsapanggap na sinabi, si Kristo nandun sa Amerika o nandun sa Canada, nasa Israel, huwag po tayong maniniwala. Sapagkat si Kristo ay hindi bababa sa lupa, kundi maghihintay lang sa alapaap. At ang church ang kanyang dadagitin. Ito ang tataas para salubungin ang Panginoon sa ulap. Tuloy ko po. For nation, sabi nito, and you shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled. Magkakaroon daw ng mga digmaan bago raw darating ang kawakasan ng mundo. Sabi ng Lord, sabi ng mga apostol, kailan mangyayari ang mga bagay nito? Ang malakas na lindol. Kailan magaganap ang end of the world? Binagit silang end of the world. At sumagot si Jesus. Ito ang mga tanda. Magkakaroon muna ng mga bali-balita sa gera. Gera, rumors of wars, kaharian laban sa kaharian, bansa laban sa bansa. Huwag kayong matakot, sabi ng Lord. Sapagkat ito'y pasimula pa lang ng kahirapan. Yan pala, pasimula pa lang yan ng tribulation. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom.
There shall be famines. Magkakaroon ng kagutuman. Sabi ng Lord. And pestilences. Magkakaroon ng mga salot sa iba't ibang parte ng daigdig tulad ng COVID-19. Isa yan sa salot na nakahula sa Bible. Nakasulat dito plural pestilences. Ibig sabihin, mga pasimula pa lang yan, may susunod pang salot na peste. Na mga sakit tulad ng COVID-19, mga kapatid, sa Revelation, makikita naman natin. Pag binuhos ng Lord ang 7 mangkok ng galit ng Diyos, bawat mangkok may dalang salot. Kasama na rin yung mga sakit sa balat, mga sakit na nakakatakot na sakit, mga pestilences na sinabi ni Lord. Kaya mga kapatid, mas maganda talaga yung nasa Panginoon tayo. Lagi tayong ligtas, lagi tayong talagang iniingatan tayo ng Lord. Dahil pangako niya, sabi niya, pagdating ng mga salot, hindi darating sa iyong tahanan. Sabi ng Lord. Ito ang bentahin natin, ano ba yung kalamangan natin sa mga taong hindi na nananampalataya. Ang mga Kristiyano po may proteksyon ayon sa salita ng Diyos para sa atin ito. Ano sabi niya sa aklat ng Awit 91, 10 and 11? There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Maliwanag po yun. Walang anumang salot ang lalapit o darating sa iyong tahanan. At walang anumang salot, sabi niya, ang makakalapit sa iyo. For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. Ang Panginoon pala magbibilin daw at magbibigay ng kanyang mga angels para ingatan ka. Para tayo po ay proteksyonan ng Lord. At walang salot na makakapasok sa inyong pamilya, sa inyong tahanan. Maliwanag po itong pangako ng Lord. Iba ang Kristiyano, napakapalad natin. Sabi rito, no? Dahil magkakaroon daw ng mga salot, pestilences, and earthquakes in diverse places. Sabi ng Lucas, magkakaroon ng great earthquakes, malalakas na lindol ang darating sa mundo. All these are the beginning of sorrows. Lahat daw ng ito, mga salot na yan, pasimula pa lang ng kahirapan. Pero hindi pa ang wakas. Pasimula pa lang yan, hindi pa yan ang katapusan ng mundo. Sabi niya, verse 9, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. Marami po ang papatayin. Marami ang uusigin, mga kapatid. Sabi dito, and then shall many be offended. Maraming mga titisod, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets arise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Dahil lalaganap ang kasamaan, lalamig ang pag-ibig. Medyo malakas po ang ulan dito sa atin. Napakalakas ang ulan ngayon, mga kapatid. Sabi rito, no? But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ngunit, ang magtitiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Kaya nga, itong mga babala ng Panginoong Jesucristo. Okay? Tuloy ko po.
Okay. 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. And then shall the end of the world come. Ito ang uling tanda, sabi ng Panginoon, ipapangaral muna ang ebanghelyo ng kaharian sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga tao, upang wala nang makapagdahilan. At pag lumaganap ng true gospel, sabi ng Lord, darating na ang wakas. Kaya nga mga kapatid, tuloy ko po. Verse 15. When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place. Ito po, parenthetically, no? Whoso readeth, let him understand. Naka-close parenthesis. Sabi ni Jesus, sino mang bumabasa nito, unawain niyang mabuti. Unawain mabuti. Sabi ng Lord. Anong ibig sabihin ng Lord? Then, let them which be in Judea flee into the mountains. Mga kapatid, lalo na yung mga pastors, pag-aralan natin mabuti ito, kapag meron kayong time, paulit-ulit niyo pong basahin ito. Ito po ay isang babala ni Jesus sa ating pagtakas. Bago dumating ang rapture, mga kapatid, ang kalagitnaan ng 7 years tribulation, alam natin lahat, yung matitiis na tribulation, madadatnan ng church. Ang Antichrist magtatatak ng 666 sa noo at kanang kamay. Pero magaganap sa last days. Pagkatapos ng great harvest time. Dahil ang Panginoon, bago dumating ang tribulation, magbubuhos muna ng dakilang kasaganan sa iglesia, at pagkatapos harvest time, gagamitin niya sa gospel. Pagkatapos ng harvest time, natawag na ng Lord lahat ng mga hinirang, saka pa lang aalsa ang Antichrist para gumawa ng 7 years peace covenant. Papipirmahan niya lahat ng bansa, papipirmahan niya mga presidente, mga hari, sa kanyang peace covenant. Wala ng gera. Ako na ang mangunguna. Ako na ang maghahari. Sasabihin niya, hindi na tayo magkakaroon ng digmaan. Ayon sa Bible, sasakupin niya ang buong daigdig sa pamamagitan ng kapayapaan. Peace covenant. Daniel chapter 8. Makikita niyo po rin. Sabi niya, ang gagamitin niya, kapayapaan. At sabi nito, praise God, mga babala ng Lord ito eh. Kayong nasa Judea, unawain ninyo itong mabuti, sabi ni Jesus. Lahat kayong nasa Judea, tumakas kayo sa kabundukan. Mga pastors, mga lingkod ng Diyos, ito ang binigay ni Jesus na babala sa atin. Kung sakaling dumating ang panahon ng tribulation, ang Antichrist, lulusubin niya mga syudad. Ayon sa Biblia, magtatatak siya ng 666. Maraming naniniwala na hindi na raw aabutan ng church yan. Mamaya babasahin natin sa Mateo 24, aabutan po yung matitiis na tribulation. Yun pong kalahati ng 7 years, yung last 3.5 years, 42 months yun. Doon pa lang magpapakita ng kabagsikan ang Antikristo. Doon siya magpapapatay. Pero yung unang 3 taon at kalahati, mandadaya siya. Kaya sabi rito, sabi ng Panginoon, huwag kayong magpatatak ng 666. Sino mang tumanggap sa
tatak ng halimaw, sabi niya, wala ng kaligtasan. Talagang forever doomed na po sila. Kaya sabi ng Biblia, kayong nasa Judea. Ano ba ang Judea? Syudad. Kayong nasa syudad, tumakas kayo sa mga kabundukan. Kaya alam na natin yung paalala ni Jesus, mga kapatid. Kaya nga, talagang dapat talaga bawat church, kailangan magkaroon sila ng sariling lupain sa bundok. Na pwede silang magtanim, pwede silang magkanlong sa panahon po ng tribulation period. O magkaroon man ng tatakan ng 666, hindi sila madadamay. Sapagkat sabi ng Revelation 13, at sa pilitang tinatatakan ng halimaw ang mga tao sa kanilang kanang kamay at sa kanilang mga noo. Sa pilitan daw, natatatakan yan. Kaya ang mga Kristiyano, magsasama-sama yung mga Kristiyano. At ang sabi ni Jesus, kayong nasa syudad, tumakas kayo sa mga kabundukan. Katulad din ng Israel. Pagkatapos ng rapture, saan babalik ang biyaya ng Lord ng kaligtasan? Israel. Romans 11:25 and 26. Pagkatapos na mahusto ang bilang ng mga hentil na maliligtas, pupunta ang Panginoon sa Israel para tawagin ang kanyang 144,000 at ang mga remnant ng Israel na matitira sa Armageddon, kanyang ililigtas, i-restore ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang sabi ng Biblia, magpapadala ang Diyos ng dalawang mangangaral. Si Moises at Elijah, mangangaral muli sa Israel, papasok ang kanilang spirit and power sa dalawang lingkod ng Diyos sa Israel. Dalawang Hudyo, ako naniniwala ako, dalawang Jew. At sila ang magtatakbo sa gospel sa Israel. At ang sabi ng Biblia, ang Israel ay bibigyan ng Diyos ng dalawang pakpak ng agila. Revelation 11. Upang itakas ang mga chosen, ang mga elected Jews, itakas ng Lord doon sa kabundukan, sa ilan. Doon din ang punta nila. Ilalayo ng Diyos sa syudad ang mga chosen. Dadali niya sa kabundukan. Bakit? Para daw maligtas sa halimaw o the beast. Maliwanag po yan. Kahit sa Revelation 11, binigyan sila ng dalawang pakpak ng agila upang itakas sila sa kabundukan. Ganon din po sa panahon natin. Si Jesus ang nagsasalita. Mateo 24, ang linaw, in 16, 24 verse 16, unawain ng bumabasa. Ito, sabi niya sa 15. At sabi sa 16, kayong nasa Judea, tumakas kayo sa mga kabundukan. Mga kapatid, at least alam na natin, sakaling dumating ang tribulation period, mga kapatid, at kayo po'y madatnan ng tribulation sa syudad, ito ang babala ng Lord. Kumanap tayo ng mga ligtas na kabundukan na hindi mapapasok ng tao. Doon pwede tayong gumawa ng kanlungan doon. Yan ang plano ng Lord. Katulad ng Israel, itatakas siya ng dalawang propeta sa kabundukan. Ilalayo niya sa Antichrist. Kaya, alam na natin itong babalang ito ng Lord. Sa sakali sa ngayon, maring hindi pa ito paniwalaan, no? Marami hindi maniniwala. Pero at least nasabi ko na, itong revelation ng Panginoon sa akin, gusto ko lang talagang i-share sa lahat ng kamanggagawa natin, kapwa natin lingkod ng Diyos. At sa lahat ng mga Kristiyano, mga kapatid, nung isang araw, meron po ako nakausap na mga ITAS
may binebenta sa akin na lupay nila sa likod ng Clark Air Base. Ang likod ng Clark Air Base sa Angeles ay kabundukan. Sabi ko, ilang hektarya ba ang lupa nyo yan na binebenta? Sabi niya, Pastor, napakaganda. May tubig, may bukal, may sapa. Pwedeng magtanim. 700 hectares. Sabi ko, ang ganda niyan. Nangarap nga ako na mabili yun. Pero, nang mabasa ko sa internet, yung mga plano, kung sakaling magkaroon ng nuclear war, mga digmaan, isa palang target ng China, kinakita sa internet, yung 10 probinsya sa Pilipinas, natitirahin ng China ng nuclear o ng mga missiles. At nakita ko ang mga target nilang titirahin, Bataan, Pampanga, particular itong Clark Air Base sa Angeles City. Meron nga siyang bundok, kagubatan, pero katabi naman ng Clark. Sabi ko, hindi pwedeng bumili ng lupa rito para gawing kandungan o bakwitan. Pag nag-evacuate tayo, hindi pwedeng maging kandungan ng church kasi pag binomba ang Clark ng nuclear, damay ang lahat ng paligid niya. Ilang daang milya ang maapektuhan ng radiation. Hindi pwede, mga kapatid. Kaya, binanggit yung mga lugar, Batanes, Davao, Nueva Ecija, titirahin po ng nuclear kung sakaling magkaroon ng digmaan. Pero mga kapatid, makikita nyo sa internet yung target ng China, yung 10 probinsya. Kaya pumili kayo ng lugar na malayo sa target, mga kabundukan. Yun lang po. Parang mga ano lang ito parang mga dagdag kaalaman. Kung sakaling dumating man, alam natin yung ating gagawin. Kasi bilang mga pastors, mga kapatid, obligasyon natin ang mga pinapastol natin. Hindi pwedeng, halimbawa, nung panahon po na pumutok ang Pinatubo, dito sa Pampanga, nang pumutok ang Pinatubo, lahat po ng pastor sa Pampanga nagsialis, nag-evacuate sa iba't ibang lugar ng Metro Manila, Nueva Ecija, Pangasinan, malalayong lugar. Iniwan ang kanilang mga tupa. Yung mga tupa, kanya-kanya rin ang takbo. Hindi alam po saan pupunta. Pero kami po, hindi kami umalis ng Pampanga. Nanatili ako sa church. Sabi ko, kailangan tayo ng mga kapatiran. Yung simbahan, naging evacuation center ng mga kapatid. Hindi po kami tumakas. Hindi namin iniwan ang mga tupa ng Diyos. Dahil alam ko ang pananagutan natin. Kaya salamat sa Panginoon sa binigay po niyang faith, no? At yun po, malasakit sa mga tupa. Praise God. Kaya ito ang sinabi ng Lord. Mga babala lang ito para malaman natin. Tuloy ko po. And sabi rito, let them which is on the housetop not come down to take anything out of his house. Kayong nasa bubungan, huwag na kayong bababa sa inyong bahay, sa inyong pagtatas. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, kayong nasa mataas ng lugar, nasa kamay na kayo ng Diyos, huwag na kayong bababa. Huwag na kayong aalis sa Panginoon. Nasa Panginoon ang ating kaligtasan. Ano pa sabi niya? Kayong nasa bukirin. Okay? Let him which is in the field return back to take his clothes. Kayong nasa bukirin,
naglilingkod na. Kasi bukirin ng Diyos, ang bukirin ng Lord yung paglilingkod natin sa Lord. Naglilingkod na kayo sa Lord, huwag na kayong babalik, sabi ng Panginoon, sa inyong pinanggalingan. Ano pa sabi niya? And woe unto them that are with child, and unto them that give suck in those days. Ito po, compound meaning po ito. Compound meaning. Ibig sabihin, hindi lang literal, spiritual din. Sa aba ng mga nagpapasuso at may mga maliliit na bata, anak, sa araw na yon ng pagtakas. Anong ibig sabihin ng Lord? Ibig mo ba sabihin, pag ikaw ay may baby na pinapakain sa iyong dibdib, may iiwan ka na sa rapture? Hindi po ganun. Ang totoo, sa panahon ng tribulation, mahirap talaga pag may mga maliliit kayong anak, no? Pero hindi naman pababayaan ng Lord yung mga bata. Pero ito, spiritual ito. Spiritually, yung nagpapasuso, yung mga pastor, na nagpapakain sa mga tupa. Maraming pastor, hanggang ngayon, ang mga tupa nila, pinakakain pa rin ng gatas hanggang ngayon. Walang solid food. Walang revelation. Walang fresh revelation mula sa Lord. Laging puro gatas, puro pang baby Christian. Magpuri tayo sa Lord. Magsamba tayo sa Lord. Magpakabanal kayo. Magmahalan tayo. Pag ganun lang po, paulit-ulit. Maganda po yun. Kaya alam na yan ng mga tupa. Kailangan pakainin na natin sila ng karne. Hindi abang panahon, gatas. Parang tao lang yan eh. Bawang tao. Wala na siya, 5 taon na siya, 10 taon na. Pinapadede mo pa ng gatas. Hindi na normal yun. Ang taong yon, hindi lalakas, hindi titibay ang buto, hindi siya tatayo. Laging parang baby. Kailangan pag medyo lumaki na, lumampas na ng 1 taon, pinapakain na rin ng solid food. Kailangan niya na ng mga vitamin C, kailangan niya ng protein, kailangan niya ng iba-ibang pagkain para lumaki at tumatag. Ganon din sa Kristiyano. Kapag ang mga pastor, ang mga araw nila, laging pang baby Christian, mga kapatid, at dinagtan siya ng Lord ng ganon, hindi perfected ang mga Kristiyano, ang mananagot po ay ang pastor. Kailangan po patuloy natin silang pakainin ng mga revelation ng Lord para sila tumatag sa pananampalataya. Okay, tuloy ko po. Ito ang ibig sabihin nito. Sa aba ng mga nagpapasuso, yung mga pastor lang pinakakain laging gatas, puro psychology, langit at impyerno, prosperity, pagpapala, puro positive. Walang babala, hindi balanse. Ang mga Kristiyano, magiging mga tulad ng puro prosperity ang alam. Mga kapatid, kailangan malaman din nila na magpakatatag tayo sa faith. Lumaban tayo ay mga pagsubok at may darating na tribulation. Ang church po, hindi papunta ang church sa tinatawag na yung panahon natin. Ang mundong ito, hindi papunta sa kapayapaan ng mundo. Ang mundong ito, papunta ito sa pagulo ng pagulo. Pagulo ng pagulo. Mga kapatid, nakahula yan. Habang nalalapit ang pagbabalik ng Panginoon, ang daigdig na ito, lalong susulong ang mga kasalanan, susulong ang kaguluhan, susulong po lahat ng yan. Kaya nga kailangan ng Kristiyano maging matatag sa pananampalataya. Okay? Okay, siguro tatapusin na natin ito. Pray you that your flight be not in the winter or on the Sabbath day. Manalangin kayo na sa inyong pagtakas ay hindi araw ng Sabat at
tag-winter o tag-yelo. Alam natin lahat yan. Pag sinabing Sabat, pamamahinga. Manalangin daw tayo, sabi ng Panginoon, na darating siya, hindi tayo dadatnan ng Lord na nagpapahinga sa paglilingkod. Kailangan naglilingkod tayo, nagtatrabaho tayo kay Kristo. Hindi pwede yung magpahinga. Mga kapatid, ang kapahingahan natin dun lang. Pag kinuha tayo ng Lord, yun ang rest. Kaya mga kapatid, at hindi rin, manalangin kayo na hindi rin tagyelo. Tagyelo, alam natin yan, taglamig. Kasi alam natin lahat, sabi ni Lord, kailangan dadatnan ka niya, mainit ka. Pag maligamgam ka o malamig ka, may iiwan ka. Sabi ni Jesus, isusuka kita sa aking bibig. Sabi niya, no? Kaya mga kapatid, gusto ng Lord maging mainit tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kung mangangaral ka sa pangangaral ng Ebanghelyo, huwag tayong manghihimagod, huwag tayong mapapagod, huwag tayong magsasawa. Mga kapatid, sabi nito, for them shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no nor ever shall be. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Ay maliwanag ang sinabi ni Jesus. Malibang paikli ng Lord yung kahirapan, walang matitirang buhay. Ngunit alang-alang sa mga chosen people, alang-alang sa inyo, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, ang kahirapan ay paiikliin ng Panginoon. Praise God. Bago maubos ang faith ng mga Kristiyano, bababa na si Kristo para kunin ang kanyang iglesia. Sabi ng Lord. Kaya, ang ganda po nito. Immediately, after the tribulation of those days, dito magaganap ang rapture. Sabi nito, pagkatapos ng tribulation, o ibig sabihin, may madadatnan po tayong tribulation of those days. Tinukoy naman itong of those days. Ano yung those days na yun? Yung 3.5 years na nauna. Hindi yung panghuling 3.5 years. Kaya nga sabi rito after the tribulation of those days, ano sabi niya? The sun shall be darkened, and the moon shall not give her light. The powers of the heavens shall be shaken. Pati yung mga bituin ay mga lalaglag. Mga lalaglag, sabi niya. At ang sabi rito, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Doon bababa si Kristo. Naalala niyo yung sa Revelation 1? Sabi ng Revelation 1, every eye shall see Him. Pag bumaba raw si Kristo sa rapture, lahat ng mata ng mga tao, pati unbelievers, makikita siyang bumababa. Ito ang paliwanag. Kasi ang mga Kristiyano, sa isang kisap mata, mararapture po. Pero ang mga unbeliever, bakit makikita nila si Jesus? Hindi naman sila Kristiyano. Pahintulutan po ng Diyos para sila magsisi, para sila tumangis, para sila umiyak sa pagsisisi. Dahil hindi nila pinahalagahan ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi nila pinahalagahan ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng Bible, pag nag-rapture, magdidilim muna ang araw. Hindi sisikat ang buwan, pati mga bituin, mga lalaglag. Anong mangyayari? Total darkness. Ang mundong ito mababalot ng kadiliman. Kaya yung mga tao walang makikita. At sa pagkakataong yon, doon bababa si Kristo. Habang madilim, walang araw, biglang bababa si Kristo, and then shall appear the sign, the Son of Man in heaven, with great power and great glory. Glory. Ang glory means light.
Glory means light. Bababa si Kristo sa rapture na may dakilang liwanag. At maghihintay siya sa ulap na nagliliwanag. Kaya ang mundong ito, magliliwanag. Makikita ng lahat ng tao. Bumababa ang isang maliwanag galing sa langit. At doon nila makikita ang Panginoon at ang mga angels. Magtatangis sila. Iiyak sila sa pagsisisi. Dahil hindi sila sasama. Sabi ng Revelation, bundok, tabunan niyo kami. Dahil hindi kami makatingin, makasalubong sa dumarating na hari. Kaya mga kapatid, ibig sabihin, kaya sinabi ng Revelation 1, every eye shall see Him. Pag dumating si Jesus, makikita siyang bumababa. May mga nagsabi kasi, hindi raw makikita. Hindi, nasa Bible po. Makikita siya ng lahat ng mata. Pagbaba niya. Dahil magdidilim ang buong mundo. Alam niyo ba ang 10 salot na pinadala ng Diyos sa Egypt? Ang 10 salot sa Egypt ay type and shadows ng bagay na mangyayari sa tribulation period. May mga balang nakakagat sa mga tao o mga halaman. May balang din na magmumula sa impyerno, kakagat naman sa mga tao. Mas mabigat nga lang po ang panahon po ng tribulation period. Yung type, itong naging 10 plagues sa Egypt, yung 10 salot, type and shadows lang yun. Umulan sa Egypt ng bato at granizo, pero maliliit lang. Siguro tigil 1 kilo, umulan po. Sinalot ang mga halaman, marami ring namatay, marami rin pong umulan ng bato at apoy at granizo. Sa panahon ng tribulation period, ayon sa Bible, magaganap uli ang pag-ulan ng bato at apoy. At ang pagkakaiba nga lang, mas grabe ang panahon ng tribulation, uulan ng bato na ang bigat ay weight of a talent. Gaano ba kabigat ang isang talento? 34 kilos. Sipin nyo, 34 kilos. Gaano kabigat yan? Mas mabigat pa sa kalahating kabang bigas na 25 kilos. Yun lang 25 kilos. Hirap ka ng buhatin. Uulan ng ganyang kabigat na bato, 25, marami nang mamamatay. Yung pang 34 kilos. Uulan yan, umuulan, umaapoy yun. May kasamang asupre, granizo. Babagsak sa mga bahay, sa mga tao na may tatak na 666. Kaya mga kapatid, itong mga sinabi ng Panginoon Jesucristo, magaganap pong lahat ito. Sabi rito, magkakaroon ng tribulation. At yan ay nasa banal na kasulatan. Uulan ng hailstone. Kaya sabi rito, kaya mga kapatid, pagbaba ni Kristo, makikita siya ng lahat ng mata. Kasi didilim. Sabi ni Jesus, panghuli, bago tayo manalangin, and He shall send His angels with a great sound of a trumpet. May di rapture. Rapture ito. Ang linaw dito, immediately after the tribulation. Doon magra-rapture. Doon bababa si Kristo. After the tribulation of those days. Yung those days, yung kalahati ng 7 years tribulation. Yun lang pong tribulation matitiis. Hindi natin naaabutan yung pag-ulan ng bato na malalaki. Hindi natin naaabutan yung great earthquake, yung malakas na lindol. Wala nang church na rapture ng church. Ang aabutan lang ng church yung matitiis na tribulation. Yung mga tulad ng COVID-19, mga ganyan, no? Kaya mga kapatid, yung matitiis lang. At ang Lord, nangako naman, sabi niya sa panahon ng kahirapan, walang isa mang buhok sa inyong ulo ang malalaglag sa lupa o mapapahamak, sabi ni Jesus. Sa panahon daw ng tribulation period,
iingatan niya ang kanyang iglesia. Dahil meron kayong Espiritu ng Diyos. Meron na po kayong proteksyon sa Lord. Nakakover na sa inyong Holy Spirit. Kaya mga kapatid, hindi kayo damay sa mga salot. Para bang panahon ng Egypt, ang Goshen, ang probinsya ng Goshen, nandun lahat ng Israel. Sa Goshen, walang batong umulan. Walang balang na kumagat sa kanila. Walang naging dugong tubig. Ang tubig nila hindi naging dugo. Ibig sabihin, hindi tayo kasama sa mga salot, mga kapatid. Yun lang mga natatakan ni Satan ng 666. Sila ang dadanas po ng tribulation period. Meron tayong proteksyon. Sa panahon ng tribulation, sabi ng Lord, iingatan kita. Sabi ng Lord, Revelation 3:10, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep you from the hour of temptation or tribulation, which shall come unto all the earth. Sabi ng Biblia, to try them, all that dwell on the earth. Maliwanag po ang sabi ng Panginoon. Sapagkat tinupad mo ang aking salita ng pagtitiis, iingatan din kita sa panahon ng pagsubok o tribulation na darating sa mundong ito upang subukin ang lahat ng tao na nabubuhay sa lupa. Mga kapatid, hindi kayo damay sa salot. Hindi tayo kasama sa mga salot na ibibigay ng Lord. Ang mga salot ay para sa mga taong unbelievers. Pero sa inyong mga chosen, mga hinirang ng Lord, sa church, walang salot na darating. Ito po ang pangako ng Panginoon sa atin. Salamat po mga kapatid. Kaya ipanalangin po natin ang ating gobyerno sa ating prayer, no? Kanina, sama-sama namin pinag-pray ang Senado, ang Kongreso, ang ating Presidente. Iningi namin ang karunungan sa Diyos, katapangan at karunungan. Pinag-pray namin ang Pangulo, bigyan siya ng katapangan para kastiguhin at papanagutin itong mga korap na mga senador at congressmen na nagnakaw po sa pondo ng flood control projects. Kaya ngayon, binabaha pa rin ang Metro Manila. Binabaha po ang iba't ibang lugar sa Bukawi, Kalumpit, napakalaking baha sa Bulacan at iba't ibang parte ng Pilipinas. Ninakaw ang kaba ng bayan. Kaya ngayon, todo deny sila. Kanya-kanyang hugas ng kamay. Pero sa Diyos, walang makakapag-deny. Mananagot sila sa Panginoon. Sigurado po yan. Mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Isama natin sa prayer ang ating gobyerno. Isama natin sa panalangin ang Senado at Kongreso. Laging pakialaman ng Diyos. Laging ang Diyos po ang manguna upang maging matapat lahat po ng mga senador. At yung mga mayors, governors, lahat po. Panalangin natin, sabi ng Timothy, ipanalangin nyo lahat ng nanunungkulan sa inyong gobyerno. Kaya kapag nagkulang tayo ng prayer sa kanila, papasukan ni Satanas ang mga utak ng mga taong yon. Dahil tao lang. Talagang magnanakaw sila sa kaba ng bayan. Sipin mo yung ginastos nila sa flood control, 1.9 trillion mula nang mag-release ng budget ang Senado, 1.9 trillion. Sipin nyo, grabe. Billion ang ina-allocate sa iba't ibang probinsya. Kaya mga kapatid, kung nagamit ng gusto yan sa mga flood control,
maaaring mabawasan ang baha. Hindi man masugpong lahat, at least mababawasan yung mga baha. Katulad ngayon sa Metro Manila, umulan lang ng konti, nagbabaha na. Kaya yung mga tao, galit na galit. Ang sinisisi, mga senador, mga congressmen. Ito kasing mga senador, ninakaw ang para sa flood control. Kaya mga kapatid, hindi nila madadaya ang kalikasan. Ang kalikasan ang magre-reveal na hindi nagawa ang mga flood control. Kaya tinawag na ghost projects. Kaya mga kapatid, ghost, hindi totoong gumawa sila. Pero yung budget, pinaghati-hatian. Mga kapatid, nakakaawa ang ating mga kababayan. Manalangin po tayo. Isama po natin yan sa prayer, mga kapatid. Makakatulong po yan. Amang banal, salamat po sa oras na ito, Lord. Nabasa na po at na-share ang iyong mga salita sa Mateo 24. Na-share na namin, Lord, ang mga prophecy sa magaganap sa mundong ito. Pati na sa iyong iglesia, ang mga babala mo kung ano ang dapat namin gawin sa panahon ng pagtakas. Binigyan mo na kami ng kaalaman kung ano ang dapat gawin sa huling panahon. Kaya Ama, dalahin ko po lahat ng aming mga kapatid na nakikinig sa programang ito. Pagpalain mo pong lahat. Pagalingin mo po lahat ng may karamdaman, Lord. Iunat mo ang mapagpala mong kamay sa oras na ito. Idinadalangin ko sa pangalan ni Jesus na abutin mo lahat ng may karamdaman ngayon at pagalingin mo po sila sa lahat ng karamdaman sa kanilang physical na katawan. Idinadalangin ko, Lord, palayasin mo ang mga demonyong sakit tulad ng cancer, leukemia, diabetes, asthma, TB, goiter, arthritis, sakit sa puso, sakit sa baga, sakit na hepatitis, sakit sa bituka, sakit sa lahat ng organ sa katawan. Pagalingin mo po silang lahat, Lord. Abutin mo sila ngayon ng iyong mapagpalang kamay, sapagat sa iyo walang imposible. By your stripes we were healed. We are healed. Kaya pagalingin mo po silang lahat, Amang Banal. At idinadalangin ko na sa oras na ito, Panginoon, ang mga kaalaman na nagmula sa iyo, itanim mo sa kanilang puso at isipan sa lahat ng tupa mo, sa lahat ng mga tunay mong mga lingkod, upang ito'y magamit din nila sa pagpapakain o pagsishare din sa mga kapatid namin na pinagkatiwala mo sa kanila, Panginoon. Idinadalain ko po ang aming pagkakaisa sa body of Christ. Dalain ko po lahat ng mga lingkod mo magkaisa, sapagat iisa lang ang aming kalaban. Ang aming kalaban ay ang Diablo at ang kanyang lingkod na Antichrist o the Beast. Panginoon, dalain ko po na sa huling panahon na ito, buklurin mo lahat ng mga lingkod mo sa pagkakaisa sa iyong mga salita upang ang lahat, Panginoon, ay magkaroon po ng Lord, pagiging handa lahat sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon. Ingatan mo ang aming mga kapatid ito, pati na yung mga kapatid na nasa mga lugar na binabaha. Ingatan mo silang lahat at dalangin namin ang aming gobyerno, ang mga senador na nagnakaw ng kaban ng bayan, ang mga congressmen na sangkot sa pagnanakaw sa pondo po ng flood control. Panginoon, kayo po ang humatol sa kanila. Panginoon, dalangin ko po, papanagutin mo sila upang hindi na sila pamarisan sa Kongreso at Senado. Bigyan mo ng katapangan ng aming Pangulo, Bongbong Marcos. Tulungan mo siya, Lord. Bigyan siya ng karunungan na mula sa iyo at katapangan na mula sa iyo, Lord God, kapangyarihan upang kastiguhin niya. At Lord, papanagutin niya lahat po ng mga tiwaling opisyal sa gobyerno, pati na sa military at pulis. Panginoon, bigyan mo ng malakas na political will si Bongbong Marcos, ang Pangulo ng Pilipinas. Tulungan mo siya, Lord. Dinadalangin namin siya, Panginoon, sapagkat siya ay tao lamang. Subalit sa panalangin ng lahat ng iyong mga lingkod, Lord, dinadalangin namin siya sama-sama. Pagpalain mo siya. Tulungan mo siyang maiahon ng aming bansa sa kahirapan.
Tulungan mo siya ng bansang ito, Lord God, ay mapaunlad ang ekonomiya at magkaroon ng Pilipinas ng kapayapaan at katiwasayan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Pakialaman mo ang aming bansa. Pagharian mo po ang aming bansa, Panginoon, at sapagkat ikaw lamang ang Diyos ng kapayapaan. Salamat po, Lord. Nagkakaisa kaming mga lingkod mo sa aming layunin at pagmamahal sa aming bansa. Pagpalain mo ang bansang Israel. Ingatan mo ang mga kapatid namin sa Israel. Bigyan mo ng kapayapaan ang Israel, Panginoon. Lord, dalayan ko, Lord, na pahintuin mo na ang mga kalaban ng Israel, ang Iran at ang iba pa. Lord, gapusin mo silang lahat upang tumigil na ang gera sa Middle East. Dalangin ko rin ang kapayapaan ng Ukraine, Lord, at dalangin ko, Lord, na patigilin mo na si Putin sa kanyang, Lord, pag-i-invade sa Ukraine. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo, Panginoon, at pagdinig mo na sa aming mga dalangin. Salamat sa kagalingang binigay mo na sa aming mga kapatid na ngayon po nanonood sa programang ito, nakikinig. Pagpalain mo silang lahat sa material, financial, physical, higit sa lahat sa spiritual at pananampalataya. In Jesus' mighty name, Lord, we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all. Thank you, Lord.